Good morning po sa atin at salamat po sa mga prayer at pagpatuloy po natin ang ating pinag-pray. We are looking at titingnan natin kung bagay-bagay ng buhay. Ito, babalik tayo sa kwento ng mga Israelita nung sila'y lumabas sa Egypt, na kung saan nilabas sila ng Panginoon, at makikita natin may mga supernatural na nangyari sa kanila doon. Isa ay yung kanilang mga damit at mga sapatos daw ay hindi nangaluma. And then, andun din yung sabi nila wala silang makain. At binigyan sila ng Panginoon ng provision, mana. For 40 years ay binigyan sila ng Panginoon ng mana. At ang gagawin lamang nila ay labas sa kanila tuwing umaga, except sa Sabat, ay lalabas lamang sila sa kanilang bahay at or sa kanilang mga tent at sila ay pupulot ng mana sa ground. At sabi nga nila ay ito daw ay masarap. At ang tawag nga nito sa Psalms, sabi niya sa Psalms 25 ay ang sabi ng mga tao ay ito ay bread ng mga anghel. So sabi nga nila ay masarap daw ito, tastes like honey, at pero hindi naman masyadong masarap. So kung anong klase na, siguro for 40 years, biro mo for 40 years ito ang kakainin mo. Pero galing sa langit, pero ito lang ang kakainin mo. So kung ano-ano na siguro ang klaseng pagluto nila sa mana ito. But God sustained them at ito ay nutritious daw. At kung titingnan natin, sabi nga nila ay marami, kung tama ito, sabi nga nila is 9 million pound daily of mana ay kanilang nagagather. 9 million pound, that is around 4.5 million kilos of mana daily. Bukod pa yan sa araw ng Biyernes, dahil sa Sabado ay walang manang supply. Sa Biyernes ay doble ang supply ng mana. So ang dami for 40 years. At alam nyo ba, tumigil ang supply na ito ng mana sa kanila. At ito ang ating titignan, bakit tumigil ang supply ng mana. At nagkaroon ng ano ang minahiwatig at anong ginawa ng Panginoon, bakit tumigil ang supply ng mana sa kanila. So let's go on. Sabi niya sa Joshua chapter 5 verse 9 to 12, sabi niya na, Then the Lord said to Joshua, This day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore the name of the place is called Gilgal to this day. Now the children of Israel camp in Gilgal and keep the Passover on the 14th day of the month at twilight on the plains of Jericho. And they ate the produce of the land on that day. After the Passover, unleavened bread and parched grain. On the very same day, then the manna ceased on the day after they have eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. So dito tumigil. Bago sila pumasok, nasa boundary sila. Nag-cross over sila ng Jordan, and bago sila pumasok completely to the promised land in Canaan, nandun sila sa Gilgal. Bago nila pabagsakin ang Jericho, ay kumain sila ng produce of the land, yung mga fruit ng land, and the manna stopped from there. So, unang-una, ano ang dahilan ng Panginoon? Bakit niya tinigil ang mana? Nakikita natin dito na ang unang-una na dahilan ay gusto ng Panginoon na mag-mature ang mga Israelita. May complete generation. This is the complete generation of Israel na wala silang alam gawin kundi mamulot lamang ng pagkain, mamulot ng mamulot. So hindi sila natutong magtanim, walang ibang ginawa kundi kumain lang ng supply ng Panginoon, provision of God. Well, naintindihan natin yun dahil nasa disyerto sila, they are wandering in the desert at
hindi mo pwedeng taniman yung disyerto dahil hindi ito fertile kundi ito ay barren. So nandito yung provision, kailangan ng special provision ng Panginoon. But ang gusto ng Panginoon ay hindi lamang gano'n ang buhay. Kagaya rin natin, hindi gano'n ang buhay na lagi na lang ay dapat madali sa atin. Nag-pray tayo, may dumating. Lahat na lang ipag-pray natin. Lahat ipag-pray natin. Pero yung iba ay hindi na kumikilos. Kikita rin natin na ginawa rin ng Panginoong Hesus ito nung siya ay nabubuhay. Sa kanyang 3.5 years of ministry, siya ay nag-perform din ng miracle sa kanyang mga disciples na kung saan ay maituturing natin na it's manna-like na kung baga ito ay habang sila ay nagkakaroon ng evangelistic crusade kasama ang Panginoon, Jesus provided provision for them, ang kanilang mga expenses, ang kanilang mga kakainin, ang kanilang mga tutulugan. Nagmultiply ang Panginoon kung kailangang pakainin ng 5,000, nagmultiply siya ng fish and bread that feed the multitude. Nung kailangang mag-file ng tax at sinabi niya kay Pedro, kunin mo, punta ka doon, mangista ka at kunin mo yung pangbayad natin ng tax sa bunganga ng fish. At nung ito ay nagkaroon ng storm at sinabi ng Panginoon pinakalm ng Panginoon sa pamamagitan ng sabi niya, peace, be still. At nung kailangan mag-perform ng miracle, nag-perform si Jesus. Pero makikita natin sa John chapter 6:41, sabi ng Panginoon, nung pinakain niya yung 5,000, magmula doon sa baon ng bata, from that baon, minultiply niya ito at napakain ng 5,000, sabi ng Panginoon, I am the bread or the manna that came from heaven. Anong ini-emphasize ng Panginoon? Ang manna ay temporary. Ang ini-emphasize ng Panginoon, Jesus being a man with them, physically presence, for now is temporary. Aalis din siya. So anong application dito sa atin? Ang application ay train tayo ng Panginoon na matutong gamitin ang mga bagay-bagay na binigay ng Panginoon sa ating harapan, sa atin ngayon, na kung saan ito ay bless ng Panginoon upang tayo ay mabless. Amen? So, there is a time na yes, God will perform a miracle. Makikita natin, 1 year na ang pandemic. 1 year na itong COVID mahigit sa ibang tao. Marami na sa atin yung na-experience natin first hand, walang sahod, walang trabaho. But God provided manna. But God sustained us, sustain you, sustain our family. Kahit ano pa yung nangyari na walan man ng sahod, buhay pa rin, kumakain pa rin. Dahil iyan sa biyaya ng Panginoon. Dahil iyan ay, kumbaga, nasa wilderness tayo, buong mundo nasa wilderness, but God sustained those who are walking with Him despite of the fact na it's dark, it's scary, it's dangerous, it's worrisome. But when we walk with God, God will provide manna. But it's not like that always. God is teaching us in so many ways. God is teaching us in our finances. But it's not only in the finance that God wants to teach us. He teaches us in our prayer. Noon siguro, naranasan natin na kunting pray lang natin o naranasan natin na pag nag-pray tayo sa Panginoon, agad-agad nandiyan ang sagot. Agad-agad may healing, agad-agad may answer. But time will come or time has come na parang hindi na sumasagot ang Panginoon. Bakit kaya? Kagaya kaya ito ng mana na tinigil ng Panginoon? Kasi ang gusto ng Panginoon, tayo bilang anak ng Panginoon, gusto niya na we grow in the grace of God sa pamamagitan ng pag-seek, pag-pursue, at pag-aral ng kanyang ways. Remember, we are not after
acts of God, but we are after the ways of God. Kagaya ni Moses, alam natin kung ano yung ways ng Panginoon, yung nasa isip niya, nasa puso, kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya sa atin. If we only know the acts of God, the miracle, the blessing, and we don't know the mind and the heart, the ways of God, then when God doesn't answer our prayer, we will be easily tossed away at panghinaan ng ating pananampalataya at tumigil sa panalangin at tumigil sa pagsamba at tumigil sa paglapit sa Kanya. Makikita natin sa mga bagong Kristiyano, sa mga bagong nakakilala sa Panginoon, makikita natin na kunting pray lang nila, nasagot sila. Kumbaga para bang may prepaid grace ang Panginoon sa kanila. Pero once we use up this prepaid grace na binigay ng Panginoon, sagot ng ating mga panalangin, it's the time for us, or it's actually time for us to use what we have learned, or how we learn. If we haven't learned, kung hindi pa tayo natuto, at hindi pa tayo nag-seek, hindi pa tayo nag-pursue sa Panginoon, then panghihinaan ang bagong mananampalataya na ito. But God is so gracious. Papadala niya mga tao, magpapaalala sa atin na mahal pa rin tayo ng Panginoon dahil nandiyan ang banal na Espiritu kasama natin. So kailangan nating magpatuloy kahit pa parang walang nangyayari sa ating prayer. God may be stopping right away the answer to our prayer because He wants us to mature in our relationship with Him. He wants us, gaya ng mga disipulo niya, gusto niya na sila'y matuto, gusto niya na sila'y gusto niya sila ay maging repeater or doer ng kanyang mga ginagawa. Gaya rin natin, gusto ng Panginoon tayo maging doer ng kanyang ginawa. We replicate the miracle when we pray, when we do things. Amen? So, kapag ganun na ang nangyayari, parang dry, it's not time for us to say, God is not with me. It is time for us to, God wants me in a higher dimension. Amen? Again, pangalawa ay, Lipat na tayo. okay, lilipat daw tayo sa pangalawa bago magtapos.